Adrien Broner masaya ulit sa kanyang buhay mayaman ngayon mga boss. Sinusubukan ni Adrien Broner na mag-alok ng $300 sa isang restaurant para makasingit sa pila. Pero hindi nga po tinanggap ng restaurant ang alok niya kaya hindi siya pinayagang mauna. Pagkatapos noon dahil hindi siya pinagbigyan, nabigay na lang si Broner ng pera sa mga nakapilang tao. Dahil kumikita ulit si Broner ng malaki sa kanyang pagiging influencer, lalo na yung pag-livestream sa Kick, malaki po ang bigayan sa kanya. Kaya gumagastos ulit si Broner at namimigay ng pera. Wag lang masobrahan ang pamimigay mga boss, baka mawalan ulit si Broner. Dahil ang pagiging influencer niya ay sandali lang yan. Lalo na kung hindi na viral yung pinagagawa nila ni Dean the Great. Samantala Luis Neri, tila minalit nga daw niya si Jandrel Casimero. Dahil nga sabi niya 25% lang ang kanyang kondisyon. Dahil sa tingin daw niya yung 25% na kondisyon, kaya na raw niya talunin si Cuadro Alas. So hindi na niya kailangan ng 100% na kondisyon para lang talunin si Casimero. Pero nagkamali nga po siya ng tansya mga boss dahil hindi sumapat ang kanyang 25%. Kaya sa unang round pa lang nagulpi na siya, lalo na tinamaan ng solid. Malaking epekto yan sa boksingero kapag tinatamaan ka na agad ng solid at hindi makarecover. Kaya nagkamali ng tansya si Luis Neri. Napostpone pa nga ang laban nila nagkaroon sila ng mas mahabang training camp. Pero hindi pa rin pala nagtraining ng gusto si Luis Neri. Kaya ito tuloy ang sinasabing dahilan ng kanyang pagkatalo, kulang sa kondisyon. Sinabi na rin po yan ni Atty. Ed Tolentino. Bago pa man daw lumaban, pinatay na ni Neri ang katawan niya, pinalambot na niya. So maraming fans din ang nagsasabi baka hindi raw tumalab kay Luis Neri ang kanyang turok sa katawan. Alam naman siguro ni Neri na mabigat ang parusa kapag nakitang gumamit siya ng gamot. Kaya siguro hindi siya gumamit mga boss, sadyang hindi lang nagtraining ng todo. Baka sa tingin niya kasi sisiw lang sa kanya si Casimero dahil tinalo siya ni Kyonosuke Kameda. Pero nagkamali siya ng tansya dahil may power si Cuadro Alas. Unang round pa lang binomba na agad. Samantala Kenneth Lover, maraming fans ang hindi sang-ayon sa kanyang pag-akyat ng timbang sa super bantamweight. Mas maganda raw sana kung mapalaban pa si Kenneth Lover ng mga contender sa bantamweight division. Sinasabi ni Kenneth Lover na target niya maging champion sa bantamweight. Pero matapos matikman ang unang talo sa kanyang IBF title eliminator, nagbabalak na siyang umakyat ng division. Kaya maraming fans ang mas gusto na makita si Kenneth Lover na lumaban sa mga champion. Lalo na kung mapalaban siya kay Takuma Inoue at Tenshin Nasukawa. Pero kung aakyatin na ni Lover ang Super Bantamweight Division, katimbang na niya si Cuadro Alas, Junto Nakatani at si Carlames Martin. Pwede na siyang humalo dyan mga boss. Lalo na kung mabigyan ng magandang kalaban at pwede rin siya maging contender. Si Carlames Martin nga, nakuha na niya agad ang number 1 spot. Pwede rin sana si Wonderboy na palaban kay David Picasso. O kaya kay Sam Goodman at Ramon Cardenas. Kaya abangan natin ang mga pambato natin dito sa 122 Super Bantam. Samantala, Cuadro Alas pinakita nga po na kausap niya si pambansang kamao Manny Pacquiao. Pero hindi naman pinarinig sa atin kung ano yung pinag-usapan nila mga boss. Pero maganda ito dahil mukhang binabati naman ni Manny Pacquiao si Cuadro Alas base sa pinakita niyang video. Maganda sana kung babalik si Casimero kay Manny Pacquiao mga boss para makuha na niya ang laban kay The Monster Inoue. Edad 37 na si Casimero ngayon kaya kailangan niya mapalaban na sa mga bigatin para magkaroon ng big fight muna bago magretiro sa boxing.